Sunugin ang salot na pamilya na yan! Magandang araw sa inyong lahat. Sa unang kwento natin ngayon ay itatampok natin ang kwento ng pamilya ni June. Matagal nang naninirahan ng pamilya ni June sa gitna ng palayan. Dadalawa lang sila ng kapitbahay nila noon na may bahay din sa lugar na iyon, dahil halos lahat ng kabahayan ay nasa kabilang ibayo. Sila ng magulang at ate niya lang ang magkakasama sa maliit nilang bahay. 6 na taong gulang lang din si June nang mangyari ito. Tahimik naman silang namumuhay noon sa araw-araw. Pagsasaka ay kinabubuhay nila dahil malapit nga sila sa bukid. Tapos wala din problemahin sa ulam noon kasi madalas silang namimingwit sa ilog na malapit din sa bahay nila. O, luto na ang hapunan natin. Kain na tayo. Nay, yan ba yung nahuli namin ni tatay na isda kanina? Oo, ito nga. Tara at pagsaluhan na natin ito. Pagkatapos silang kumain noon, gaya ng dati, diretso na agad sila sa higaan para matulog. Pero hindi normal ang gabing iyon. May kung anong bumabagabag sa kanila kaya hindi sila makatulog. Yun bang parang may paparating na sakuna? Kinabukasan, kakaiba nga ang naging bungad sa kanila ng umaga dahil may bagong lipat sa lugar nila. Dito na din yata ang mga ito maninirahan. Mag-asawa ang mga ito at may isang batang babaeng anak na kasing edad lang din ni June. Kasalukuyang ginagawa ang bahay ng mga ito. Hindi niya mapigilang hindi mapatingin sa mga ito. Mukha naman silang mabait at palangiti. Makalipas pa ang ilang linggo at tuluyan na nga nilang naging kapitbahay ang mga bagong lipat na yun. At doon na magsisimulang magbago ang buhay nilang lahat. Nagsimula yun ng gabing umaalulong ang mga aso. Nay, ano yun? Umaalulong ang mga aso sa labas. Ngayon lamang umasta ng ganyan ang mga asong yan Ang sabi ng mga matatanda, kapag umaalulong daw ang mga aso ay may masamang mangyayari. At hindi nga nagkamali ang nanay nila dahil kinabukasan nga ay agad na kumalat sa buong barangay ang kahindik-hindik na nangyari sa kabilang ibayo. Anong nangyari? Winakwak daw ang tiyan at walang tinirang lamang loob. Diyos ko, sino daw ho ang may gawa nito? Ang sabi ng barangay tanod, baka mabangis na hayop daw. Pero hindi sila naniniwalang mabangis na hayop lang ang gumawa noon kasi matagal na silang naninirahan sa lugar na iyon, ngunit ni minsan ay wala silang nakikitang hayop na kayang gumawa noon. Lumipas pa ang ilang linggo, paulit-ulit na nangyari ang insidenteng iyon. Gabi-gabi ay iba-ibang tao din na nabibiktima nito. Hanggang sa... Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! May aswang! May aswang! Wala na ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng buntis nang maabutan ito ng asawa at mga kapitbahay nila. Hindi! At doon, napatunayan ng mga tao na hindi lamang mabangis na hayop ang umaatake kapag gabi, kundi aswang. Ngunit ang tanong ng karamihan, sino? Sino ang walang awang halimaw na ito? May inatake na naman daw kagabi. Yung buntis sa bilang ibayo. Naku po, ano nang gagawin natin? Paano kung tayo nang isunod ng mga yun? Kaya magdoble ingat tayo. May napansin din pala sila ng gabing iyon. Yung bagong lipat kasi, panay ang tawanan sa bahay nila na para bang may ginagawang selebrasyon. Samantala, sa bahay ng isa pa nilang kapitbahay, tahimik lang dito at walang kahit anong liwanag. Bakit? Para hindi natin maagaw ang atensyon ng mga aswang. Kinabukasan, June, may dinala pala yung kapitbahay natin na itlog. Para daw sa'yo. Talaga ate? Yung bagong lipat ba? Hindi. Yung dati pa natin kapitbahay dyan sa kapila. Si Kapetra, Pedring? Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Sige ate, ipapaluto ko yun kay nanay mamaya. Samantala, abalang-abala naman ang kanilang ina
sa paglalagay ng pangontra sa bawat sulok ng bahay nila. Nanay, binigyan daw ako ng itlog ni Ka... Ano pong ginagawa nyo? Bakit ang dami pong bawang dyan sa dingding? Naglalagay ako ng pangontra para hindi tayo pasukin ng aswang mamayang gabi. Isang araw, namalengke sila noon ng nanay niya. Inabot na pala sila ng gabi kaya naman hindi nila mapigilang kabahan habang naglalakad sa daan. Sobrang dilim kasi tapos sobrang tahimik pa. Tanging mga kuliglig lang talaga yung naririnig nila. Hanggang sa may narinig silang hindi pangkaraniwang tunog. Pagaspas ito ng mga naglalakihang pakpak mula sa taas. Agad silang lumingon at laking gulat nila nang makita ang nilalang na may pakpak na papalapit sa kanila. Hindi na nila nagawa pang tumakbo noon sa takot dahil natulala na lang sila sa nangyari. Ngunit katakatakang nilagpasan lang sila nito at patuloy itong lumipad patungo sa bahay ng bagong lipat. Nakita niyo ba kung saan nagtungo ang aswang? Doon sa bahay sa bagong lipat. Sinasabi ko na nga ba? Simula nang dumating niyang pamilyang yan sa lugar natin, kung ano-anong kababalagan na nangyari sa lugar natin. Mga kapitbahay, alam ko na kung sino ang aswang! At hindi na nga pinalampas pa ng mga tao ang gabing iyon. Sumugod na sila sa bahay ng bagong lipat at sinunog ang bahay ng mga ito. Magsilayas kayo dito, mga halimaw! Oo nga! Salot! Mga walang awa! Hindi na nakatakas pa ang mga ito. Tanging iyak at pagmamakaawa na lang ang tanging nilang nagawa ng mga oras na iyon. Nasaan ang asawa mo? Nagising akong sumisigaw siya at humihingi ng tulong. Ngunit nahuli na ako dahil natangay na siya ng aswang. Magaling ka rin gumawa ng kwento no? Ang sabi mo, yung asawa mong yun ang aswang at tumakas na siya ngayon. Tama, mali? Tama! Nagsasabi ako na totoo. Sinungaling! Dala ko na ang ama. Nakita ko ang lalaking ito sa silong ng bahay namin. Balak pa yata akong atakihin. Kayo na ang humatol kung ano ang gagawin nyo sa kanila. Sunugin ang salot na pamilya na yan! Tama! Huwag. Pakiusap. Kahit ako na lang. Huwag lang tong anak ko. Parang awa niya na. Ngunit nabulag na ng galit ang mga taga-nayon. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na gawin ang paghihiganti sa pamilyang kumitil sa mga buhay ng mga minamahal nila. Nang magising sina June kinaumagahan, tahimik na ang kapaligiran. Tanging mga alikabok na lang ang natira sa bahay ng mga bagong lipat. Nanay, ano pong nangyari? Ilang linggong naging tahimik ang lugar nila. Bumalik na din sa normal ang lahat. Akala nila doon na nagtatapos yun, pero hindi pa pala. Dahil walang ano-ano, may bagong muling na biktima sa lugar nila. Ngunit mas malala ito kumpara ng dati kasi nawawala na rin ang ibang parte ng katawan nito. Akala ko ba tapos na ang kababalagan dito sa lugar natin? Ano itong nababalitaan ko na may bagong biktima na naman? Hindi ko na rin alam ang nangyayari. Neng, nasan ang kapatid mo? Si June. Nasan si June? Naglalaro lang po yun kanina dito eh. Bigla pong nawala. Ano? Hanapin natin bilis. Baka kung napano na ang batang yon. Hindi magkaintindihan ng pamilya ni June kung saan lupalop siya hanapin ng mga oras na iyon. Inabot na pala ako ng gabi sa pangangawil ah. Uuwi na ako. June, andyan ka pala. Ha? Sino po yan? Hindi mo ba ako naaalala? Si Kapedring to. Ay, kayo po pala, Kapedring. Oo, ako nga. Halika dito. Gusto mo ba bigyan ulit kita ng itlog? Sige po. Naulam ko na po kasi kahapon yung huling binigay niyo.
Ay siya, halika. Pumasok ka dito sa loob. Kapedring? Kapedring? Maghintay ka lang dyan, sandali. Kukuhanin ko lang sa kusina yung itlog. Teka. Kamay ba yun? Kung sino pa ang hindi ka hinahinala, siya pa pala ang gumagawa ng masama. Kaya huwag kayo agad magtitiwala kahit pa sa mga taong akala niyong matagal niyo nang kilala. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana'y nagustuhan niyo ang unang kwentong hinandog ko sa inyo. Naway may nakuha din kayong aral dito. Nais ko lang din pala magpasalamat kay Ate Nick, Kuya Berhil, Ate Maria, at Kuya Ino. Maraming salamat po sa pagpapahiram ng boses niyo. Kung gusto niyo pala makinig at manood sa mga nakakatakot na kwento tulad nito, ilalagay ko na lang sa description box yung mga YouTube channel nila. Paalam at magkita muli tayo sa susunod na kwento.